Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. So we are here in Berlin actually, and we are in Germany. So we're heading to the Bradin Gate, right? So still we have around 10 minutes walk going there. We just came from our hostel and we checked in our luggage in the locker, so we are free to keep walking coming here, guys. And we have here our brother from Japan, Tokyo, Japan. What's your good name again? My name is Shaoki. Shaoki. Yeah. And Shaoki meets Andrew Laquachero. So welcome to Berlin and welcome to Germany, guys. See you, we'll keep you updated. Hello everybody, I belong to Big Bus, one of the best companies in the world, if it's not the best. And we have amazing tour to experience. If you have 1 day, book 24 hours ticket. If you have 2 days, book 48 with the 3 lines and you will experience something you haven't seen before. Have a wonderful day. Thank you so much. Of course, I'm always... So, kumuha tayo guys ng ticket for 37 euros dito sa Big Bus. And we're going to the different locations. So nandito tayo sa second level. Hello guys, once again welcome to Germany. We are in Berlin after my exciting time in Amsterdam in Netherlands. So I plan to set off on a scenic land journey to Germany, and here we are now in the heart of Berlin. You know, just beside the train station I found several hostels which is located, it's very affordable, perfect for travelers like me because I'm alone, looking for comfort and easy access to the city attractions in Germany. So this video I've taken here in the next morning when I arrive in Berlin, I decided to explore immediately to not waste my time. So the best way possible through a big bus tour. If you are a traveler and you are in Berlin, it is very easy to book a tour in the city because there's a lot right outside my hostel. I found a lot of staff wearing bright red uniforms. They're all inviting the tourists to hop on and discover the city for around 37 euros only. It's very affordable. For just 37 euros guys, malilibot mo na yung buong Berlin at full day pass siya. That will allow you to explore Berlin's famous landmarks. So meron siyang different coded roads. Depends on your book package tour. Pwede siyang 24 hours, merong 48 hours, meron ding whole day tour lang kung limited ka sa time. Ang sa akin kasi 2 days lang ako sa Germany. So yung 24 hours lang lagi ang kinuha ko, kaya yun, for accessibility and easy transport, hop in and out. Ang sarap lang ng feeling na nakasakay ka sa 2-story bus, nasa second floor ka kasi syempre elevated, makikita mo lahat. 2-story open top ride bus siya, perfect for sightseeing and capturing every moment. Ang pinakaganda dito kasi each stop give us around 2 to 3 minutes to take photos sa location, then yung driver magsabi na balik na kayo, then move to another location. Then kung mapapansin nyo, kahit saan sa Europe countries, makakita kayo ng madaming mga street performers. Mga talented yan sila. Ganda ng boses, may mga sumasayaw din. Pero usually madaming mga nagigitar, piano, ganyan. Mga street performers. Kaya kung makakita ako ng mga ganyan, kuha agad ako ng picture, video. Kasi parang nakaka-amaze lang din. Then syempre, it's up to you kung magbigay ka ng tip or ang sa akin na nagbibigay naman ako mga 1 to 2 euros, ganyan. For fun at for experience na din kasi ang galing nila. Kahit saan ka, meron nga ako sa Amsterdam, madami yan sa France, Belgium, mga street performers. So mag-stop agad ako kukuha ng video pag may mga ganyan. Full video, syempre pang Reels at saka pang YouTube, pang Facebook. We won't only talk about this AFD scam bullshit, we will talk also about this billionaire bullshit, like Donald Trump and all these morons, and how it will age so badly. Yeah. Oh, ayan, parang nakarinig na ako ng mura. Tara na. Actually,
may message yung pinaabot kay Trump. Yan yung message niya. Hindi tayo ang minura niyan. Tuloy-tuloy lang siyang nag-perform. Let's go to the next location, guys. Bye-bye. So, sa pagpapatuloy ng whole detour natin dito sa Berlin. So, first day natin to. At medyo nahirapan lang ako mag-take ng, mag-capture ng pictures at saka videos. Kasi dalawang camera ang gamit ko. So, meron akong pang Facebook na nakatayo. Naka-live kasi ako kasi naka-holofly ako at saka ang lakas ng ano nila dito, internet. Sobrang bilis. Kaya live sobrang klaro. Kaso lang ang problema, live ako sa Facebook. After 1 to 2 months I guess, deleted na ni Facebook yung live. Ewan ko ba sa kanya. Kaya confident ako na nakikita siya dun sa Facebook at saka may uploads ako. Kaya nung na-delete, medyo disappointed. So by next time, it's learnings again na mag-take na lang ako for my YouTube. At saka mag-take na ako ng video mismo, raw video. So gamit ko din naman yung isa kong camera, isa kong cellphone. So nakatake ako ng few videos during the tour. Mahaba tong tour na to guys. Umabot ako dyan ng around 8 hours ikot buong Berlin. Buong city ng Berlin. So, yun nga, mapapansin nyo, stop ng ilang minutes, then takbo naman. Nasa second floor kasi tayo, kaya sobrang klaro para tayong lumipad. Kitang-kita yung location at saka landscape ng city. Dinaanan namin dito yung Branden Gate, yung famous na Branden Gate. Then, yung, ano pa ba yun? Yung Berlin Wall. Naka-feature yun actually sa live ko sa Facebook, yung Berlin Wall. Kaso lang na-delete nga. Pero may video din naman ako dyan nung dinaanan. At saka yung ano, yung Holocaust ng mga yung mga pinatay na Jews, yung ano doon, yung area na may madaming walls and bricks. At nadaanan din namin dito yung Museum Island. Madami sa buong Berlin yung magagandang churches. Dumaan din kami dito sa Russian Embassy. Lahat ng embassy ng mga countries. And yun nga, na-feature dito sa video ko yung, yung Berlin Wall. Bumaba kami nun kaso lang 2 to 3 minutes lang. Pero pwede mo namang balikan just in case na gusto mong balikan yung location after the tour bus. So balikan mo na lang, malalapit lang naman. Pwede kang mag-Uber, pwede kang mag-train, pwede ka ding mag-taxi. Madami naman mode of transportation. Pero dito sa big bus, pwede kang bumaba. Kasi madami kasi itong mga red cars na to, red big bus. Madami siya dito, nagkalat lang sa Berlin. Kung pwede kang mag-book ka ng isang sa isang bus, pwede mo nang gamitin yung pass mo whole day tour na yon. Kahit bababa ka, tapos mag-picture-picture, kahit ilang oras ka doon, pag may makita ka na namang bus na red na yung sa big bus, mag-enter ka ulit, going to different location, tapos baba ka na naman. Kung gusto mong magtagal sa location, pwede yon. Pero yung sa akin, every 2 to 3 minutes lang ako kasi ayoko ma-bored at saka nag-start kami ng umaga, natapos ako ng around 4 PM kasi nag-enjoy kasi ako sa kakaikot-ikot sa whole day tour ko. And doon ako nag-enjoy sa history ng Berlin Wall nila kasi syempre nasa nasa school yun. Tinakil namin yun sa history yung yung dakilang pader ng Berlin at paano pinabagsak. So ayun, ang ganda lang. Nakaka-reminisce yung mga ma-amaze ka sa mga history ng places na na-visit. So in this location, nandito tayo malapit sa hostel. Actually yung hostel na yan, connected lang sa train station ng Berlin. Kaya ayan yung mga naka-red na naglalakad, mga yan sila, mga staff yan ng big bus, nag-offer ng tour or packages. It depends kung gusto mo ng whole day tour. Meron ding 24 hours, of course, 8 hours, 37 euros lang naman. Meron ding 48 hours kung mag 2 days ka in different location. Pero hindi na ako pumupunta sa ibang rota kasi baka mawala ako, 'di ba? Pero very very accessible naman lahat ng mga landmarks dito at saka famous landmarks. So, hindi ka mawawala.
At saka napapansin ko, as per my experience, mababait naman yung mga tao. Most of them can speak English. Maraming German, Dutch, ang ano nila language. Pero lahat ng na-encounter ko puro Inglesero. So yan yung pamphlet na yung hawak ko, yan yung guide, halimbawa mawala ka. At saka yan yung guide ng tour. Kung anong rota yung pupuntahan mo. Ayan, konti lang kami pero karamihan mga foreigners. Foreigner din naman ako dito. Kaso lang, ako lang nag-iisang Pinoy. Pero that's better para at least, 'di ba, ma-enjoy mo, walang nakakakilala sa iyo. Meron kami diyang headset na sinusuot. In each headset, in each locations, fini-feature at nagtatakil siya kung anong history ng location na yan. Giving information for the history of that location or what are all those stories behind the attraction na nadadaanan namin. So itong area na to, nandito tayo sa hostel ko. Nasa kasi ako 5th floor. Mura lang yung mga hostel. Pagdating mo sa train station, parang mag-internet ka lang, wifi. Mag-pop out agad sa Hostel World na application yung mga hostel na malalapit. At saka makapili ka ng prices. Mura lang yung mga prices dito. It's ranging 25 euros to 40 euros. Yung 40 euros, ano na yun? Parang nasa 4-star hotel ka na. Ang sa akin, pinipili ko lang yung maximum 35 euros, ganyan. 25 to 35 euros. Magaganda na yun. At saka siya, yung hostel, may mapagpipilian ka. It's either private, ikaw lang mag-isa sa room. Meron ding 5, merong 10, merong 15, ganyan. Double deck siya, sharing. Shared bathroom, tapos yung iba may mga dining area, merong lutuan din, kitchen kung may pagkain ka. Nakakatuwa kasi madami kang makikitang iba't ibang countries or nationalities na tourist, at saka mababait, makakabanding mo din lalo na pag tour. Karamihan sa kanila solo travelers, backpackers. So makakabanding mo sila, makikilala mo, mababait din, pero ingat lang din kasi syempre mga hindi nyo kilala. So magkakilala kayo sa location at saka magkakakilala din kayo dun sa mga areas na pupuntahan nyo kasi yung iba din sa kanila nagtutour bus, mga ganyan, big bus. So yan si Shoki kanina, yung Japanese. Nakasama ko siya sa Netherlands. Nagsabay na din kami papuntang Germany. Since ako, dediretso ako sa Switzerland after ko mag-Germany. So, siya naman papuntang Hungary. So, nagka-separate kami ng ways. Ayan, kung napapansin nyo dyan. Medyo mahaba tong video na to. Hindi ko na lang tatagalan kasi baka ma-bored kayo. Ayan, yung tram na yan o yung mga metro train nila, affordable din yan. Kuha ka lang ng pass. Yung pass nila ranging lang from 5 to 10 euros for whole day pass na yun. Nakaka-amaze yung pagpunta ko dito sa Germany kasi yung 2 days ko sobrang gala ko. Karamihan lang talaga ng mga video ko naka-live ako sa Facebook, na-delete, nakakaasar. Lesson learned na din by next time. Mag-video na lang talaga ako by using my camera para ma-upload ko sa YouTube ng ganito. Parang lang naman siya, regular country lang din, at saka actually yung nila, yung paradahan nila ng mga cars, medyo masisikip din at siya, salubong. Hindi siya masyadong alam mo yon, yung malawak yung daanan nila. Parang regular country lang din, pero makikita mong talaga sila, progressive country. Malinis at saka, neat and clean siya. Medyo madilim yung video na to dito kasi morning time to, at saka medyo maambon nung pagpunta ko sa Germany. Sobrang lamig din. Medyo nakaano ko dito, winter outfit, yung parang pang Matrix.
From Braden Gate, call this one location, museum. Umikot to sa buong city ng Berlin. Ayan, may palace dyan. Nakalimutan ko lang yung pangalan yan. Nag-stop din kami dyan ng 2 to 3 minutes. Pero mabilis lang kasi hindi siya accessible na makapunta ka mismo doon sa loob. Kasi siya, bawal. Government buildings kasi yan. I think hindi ko na to hahabaan guys ang video ko. So, kung may tanong kayo, if you have any questions regarding my visit in Berlin, Germany, this is my 2 days tour here. Most of my videos actually was uploaded in live in Facebook. That's why you're not able to see it here, especially the Berlin Wall. So, I will not take time to feature the tour, my whole tour in this video. And if you have any questions, please don't hesitate to ask and comment below regarding my travel. What are all my experiences here in Berlin, Germany, when it comes to the historic places, the cultures, the food itself, how the expenses that I have here. Overall 100%, I traveled a lot and I enjoyed a lot. Once again guys, this is Andrew Lacuachero and this is some of the video which I collected in my experience here in Berlin, Germany. At samahan nyo pa rin ako sa mga paparating kong tour, travel and tour. Kasi after dito sa Germany, pupunta na akong Zurich, Switzerland. Then after, I'm going to Italy, Vatican. Then back to Qatar, Oman, and Saudi Arabia. So see you guys. Bye-bye. God bless.